So kung alam lang natin at dito lang natin malalaman ang power ng Holy Rosary sa Ministry of Deliverance and Exorcism. The most Holy Spirit entering to the empty spaces left by the Spirit and fill her with your presence, Lord, and protection. Hindi ka active sa Ministry of Exorcism, yung sinasabi na Rosary is weapon, just an abstract. Abstract lang po yun. Dahil wala kang karanasan eh. In nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, and cast out all evil spirits now from us, and go immediately. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth. Pray for us. Saint Anthony. Pray for us. Saint Benedict. Sa modernong panahon, marami ng mga hindi naniniwala na totoo ang ating immortal na kalaban, ang mga demonyo. Sa live na ito, ako po ang inataasan na magtalakay kaugnay sa spiritual warfare. Maniniwala man kayo o hindi, walang sino man sa atin na makaiskapo na we are in the field of spiritual warfare. At meron tayong mortal na kalaban. At bawat isa sa atin ay nanganganib kahit hindi ka naniniwala. Nanganganib ang bawat isa sa atin. Bakit? Dahil itong mortal na kalaban na ito ay magaling sa spiritual warfare na taktika. At yung ancient tactic niya, gusto niyang maniwala tayo na siya hindi totoo, siya hindi existido, dahil ang sundalo na hindi maniniwala na real ang kanyang kalaban, tunay ang kanyang kalaban, yon ang sundalo na madaling iambus. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Sa ating live na ito, sa unang pagkakataon, matunghayan ninyo ang dokumentado na mga nangyaring deliverance sa Ministry of Deliverance, mga kapatid. Na real talaga ang ating kalaban, na kahit marami nang hindi naniniwala, sila'y nagtatago sa katawan ng mga tao. Ano po ba ang mga openings? Ano po ba yung mga posibleng daanan nila para ang ating di makitang kalaban ay magtatago sa katawan? Ito'y tatalakayin natin. Pero sa mga suking taga-subaybay natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. So, antabayanan ninyo dahil ako ang magtatalakay ngayon about deliverance, spiritual warfare, digmaang spiritual na real talaga ang ating kalaban. No? At sa kauna-unahang pagkakataon, makita ninyo ang ilang mga pangyayari sa mga lumapit sa ministry na parabang okay lang, pero sa pag-prayer, biglang nagwala. Yun.
biglang nagwala, nag-react. En nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi. Ito ang ating tatalakayin sa punto por punto. Pero pasok muna tayo, ang tabayanan ninyo, ano ba ang mga daanan at ano ba ang palatandaan na merong nagtatago na at nananahan sa katawan? No? So ang tabayanan ninyo mga kapatid, dahil sa unang pagkakataon, matunghayan ninyo ang actual video, yung parang normal na normal, magtaka ka na lang bakit biglang nag-react. No? Isa na nito, yung nagtanong na ang kaniyang mama daw ay albularyo. Namatay sa ospital ang mama niyang albularyo. Oh. Pagkatapos nang namatay sa ospital, siya lang at ang kanyang mama doon sa room sa ospital. Kaya ang tanong niya, ano daw ang nangyari niya? At pagkatapos diyan, biglang nag-react na. So, ang tabayanan ninyo, dahil ito ang tatalakayin natin sa punto por punto sa pagkakataong ito, no? At sandali muna, papasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito sa Zoom. At sino man ang may mga katanungan, no, pwedeng papasok din sa Zoom. Sandali. Para magtanong. Okay. Pero problema ngayon, biglang humina. So, habang di tayo nakapasok, inaniyahan ko kayo na mag-prayer muna tayo for protection. Prayer for protection tayo. No? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Mention niyo sa isipan ang mga miyembro ng pamilya ninyo. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, and spells, I declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. In the name of the Father, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Okay? So, hope na biglang humina pag ang signal natin, pag spiritual warfare na ang tatalakayin, dahil ayaw ng ating kalaban na madiskubre yung kanilang mga taktika. Kaya na lalakas ngayon
May the Blessed Virgin Mary cover our internet against any demonic attack to block this presentation. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tue, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salvi. Ad te clamamos ex solis Filii Evi, ad te suspiramos gemintis et lentis, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, elos tuos misericordis oculos ad nos converti. Et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Domini Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sandali muna mga kapatid dahil nahirapan ako makapasok sa Zoom ngayon sa una-unang basta ito na talakayan nag-loading. Sandali muna. Ba't ganon? Okay. Tingnan natin dito. Kanina din, nag-hang ang phone ko para sa pag-edit. Ngayon, di tayo makapasok. Subukan natin. Baka makapasok na tayo. Dahil may isang pangyayari kasi, may kapangyarihan silang block sa communication. Yung panahon ni Father, during the time of Father Marvin Minya sa katedral, ang katedral mismo nag-message sa akin na may gusto silang communication ipaabot. Abay, di talaga sandali sandali lang. Pero habang hindi pa tayo nakapasok, ito ang tatalakayin natin mga kapatid. En nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, I rebuke, repudiate, bind and cast out all evil spirits now from us, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth, praise the tremendous powerless God, and praise His powerful and salvific name. All you holy doctors, pray for us. Saint Anthony, pray for us. Saint Benedict, pray for us. Saint Dominic, pray for us. Saint Francis, pray for us. All you holy priests and Levites, pray for us. Name of Jesus, let it burn right now. Okay. Ito ang tatalakayin natin about spiritual warfare. Sandali lang. Dahil sa pagkakataong ito,
sa pagkakataong ito, di pa ako makapasok sa punto por punto. Ito na. Ito na, baka makapasok na tayo. Dahil ako ang inatasan ngayon sa punto por punto para tatalakayin natin itong kaugnay sa spiritual na digmaan. Oh. Okay? So, ito na. Good evening, magandang araw o udto sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa maabot nitong ating live streaming ngayon. At dahil ito'y spiritual warfare, kaya nga nahirapan ako pagpasok dito pag spiritual warfare na, no? Naghang ang mga kagamitan. So, kaya kailangan natin ng protection prayer. Kanina, nag-prayer for protection ako, pero sa channel ko yon. Ngayon, ang daming mga kasabay ngayon sa live, so protection prayer tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect our families. Banggit niyo sa isipan ninyo ang pangalan sa mga miyembro ng pamilya. Sa isipan lamang. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, and spells, I declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to his good pleasure and glory. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who receive from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness and drive them back into the abyss. Who is like God, O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. Sa kasalukuyan mga kapatid, nandito pa tayo sa buwan ng Santo Rosario. Buwan ng Oktubre, the month of the Holy Rosary. Ito ang rosaryong ito at ang doktrina natin sa banal na rosaryo ang palaging inaatake ng mga anti-Catholic. Bakit? Dahil mabisang dipinsa natin ito sa kalaban na hindi makikita. Itong mga kalaban natin na hindi makikita, magaling sila sa taktika ng spiritual war. Dahil ang kanilang ancient tactic ay gustong maniwala ka, papaniwalain kanila na sila'y hindi totoo, hindi tunay. At ang sundalo na hindi naniniwala na may kalaban, yun ang sundalo na madaling iambos. So kung alam lang natin, at dito lang natin malalaman ang power ng Holy Rosary sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Come, Holy Spirit, enter into the empty spaces, left by the Spirit, and fill her with your presence, Lord, and protection. Hindi ka active sa Ministry of Exorcism, yung sinasabi na Rosary is weapon, just an abstract. Abstract lang po yun. Dahil wala kang karanasan eh. Domini nostri Jesu Christi, and ang kasal
spirits now from us and go immediately. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth. Pray for us. Saint Anthony. Pray for us. Saint Benedict. So, sa modernong panahon natin ngayon, maraming di maniniwala na real ang ating immortal na kalaban. Pero tandaan natin ito mga kapatid, maniniwala man kayo o hindi, walang sino man sa atin sa mundong ito ang makakatakas sa espiritual na digmaan. At kahit hindi ka maniniwala, siguradong ang ating hindi makitang kalaban ay nagtatago kahit sa katawan ng mga tao. Ano po ba ang mga daanan? Tatalakayin natin ito. At sa kauna-unahang pagkakataon, matunghayan ninyo itong video sa deliverance ng Office of Exorcism. En nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, I rebuke, repudiate, bind and cast out all evil spirits now from us and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth, praise tremendous power as God, and precious power in His salvific name. All you holy doctors, pray for us. Saint Anthony, pray for us. Saint Benedict, pray for us. Saint Dominic, pray for us. Saint Francis, pray for us. All you holy priests and Levites, pray for us. Jesus, let it burn right now. Maraming hindi na naniniwala na ito'y tunay. Dahil kadalasan, sasabihin ng iba, psychological lang yan. Pero paano nila, kaya kung nakakita lang sila, ipaliwanag yung mga insekto na lalabas sa ulo ng tao, yung mga karayom na lalabas sa katawan, at yung magsuka ng pako. May lumapit sa office ng deliverance and exorcism para diagnostic prayer. Pero sa diagnostic prayer lamang, pagpasok sa office, abay, agad-agad nag-react. Kaya nag-prayer kami. I say this from you, Domini, Occipitatis adverse. So kung mapansin niyo dito, nakatulog siya. Hindi ibig sabihin na dahil nakatulog siya, ay wala na, umalis na. Nagtatago lang sa katawan. Ito'y diagnostic interview sana. Pero nang pumasok siya sa office para sa diagnostic interview, yun, nakita ninyo, nagwala na. At nakatulog. At na nagpatuloy ang prayer, mapansin ninyo, tumawa siya. Ibig sabihin, ang nakatago sa kanyang katawan, nagpahiwatig, may hold ako sa babaeng ito. May hold ako sa babaeng ito. Ito. Repudiate, bind and cast out all evil spirits. At ito ang sinabi na pag tumawa sa deliverance o kahit sa exorcism, ihinto muna. At ipagpatuloy ang interview para
matukoy ano po ba ang mga entry points yung naging hold sa fallen angels. Kaya tinanong ko ang ina niya, meron ba kayong dala na lana galing sa albularyo? Meron ba kayong dala na mga anting-anting? Meron pala. Nagpa-albularyo sila, yung mga ninuno nila, mga albularyo, at may anting-anting. Normal na sana siya. Napansin ninyo, normal na sana siya. Pero, kinuha ng ina ang mga anting-anting at yung oil sa albularyo. I-break ko ang consecration. Pansinin niyo ang reaksyon niya. Dito. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power, Normal na sana. and through His most powerful and complete name, I rebuke Jesus, to depart right now from Him, and go immediately and directly. So, nagwala na naman siya. Jesus Christ, and live it with At hanggang sa kanyang pagwala sa patuloy ng prayer of deliverance, sumuka I siya. declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits Ito, sumuka siya dito. Yun. At yun ang palatandaan na may umalis, ngunit hindi ibig sabihin na lahat na. Dahil ang possessing evil spirit pwede pang magtago. Sa mga ganitong pangyayari, halimbawa, dalhin sila sa office, isang bisis lang, hindi na magbalik. Hindi sundin yung role of life na ibinigay sa kanila. Delikado at nanganganib. Dahil nagtatago lang yung fallen angel sa katawan. At kung di mamuhay sa kabanalan, mag-iba ang anyo lang. Dahil may mga pangyayari kasi na ang Ministry of Liberation, ang exorcism at ang deliverance ay ginawang parang washing machine nitong mga lumapit sa ministry. Ayaw nang sundin ang role of life na ibinigay at dahil sa di pagsunod, nagbago ang anyo. Nagbago ang anyo sa spiritual na digmaan. Yung iba ay ito ang totoo, no? Nagbago ang anyo, sumisimba naman, pero may kalaguyo. Nangumunyon. Yun ang delikado. Totoo to ha, tunay to. Nagbago ang anyo, hindi na siya inaatake, pero nagsimba kasama ang kalaguyo at nangumunyon. Nagkahiwalay sa kalaguyo, nagtransfer ng ibang religion. Yun ang panganib sa mga lumapit sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Yung gusto lang gawin nila na washing machine, pero ayaw sundin yung role of life. Kaya real talaga ang spiritual na digmaan. Unang Pedro 5:8, ang ating kalaban nasa paligid. Ayon sa mga early fathers, isa na si San Agustin, alam niyo mga kapatid, meron daw uri ng demonyo na nagmamasid at nanunood sa bawat isa sa atin. Pinanood tayo, ano ang ginawa natin, ano ang paraan sa paglakad natin, paano tayo magsalita, at gagayahin tayo. Ayon pa sa mga
apostolic fathers. At itong uri ng mga espiritu, yon ang magparamdam kung ang isang tao ay namatay na. Kaya yung iba, sasabihin, abay, nakita ko ang kaluluwa niya. Mag-ingat sa ganyan dahil wala tayong wandering soul na aral sa simbahang Katoliko. Ang aral natin sa Hebreo 9:27, agad-agad sa pagkamatay ng tao, haharap tayo ng particular judgment. So, itong uri ng mga demonyo na nagmamasid, nanonood, at nanggagaya, may mga pagkakataon na hindi sila makapaghintay na ang tao ay mamatay. Kaya magpakita sila, ginagaya nila, yon ang tinatawag na doppelganger. No? So, nagpakita. Abay, di ba nakita kita? Oh. Sino ba yun? Oh, di ba nakita ko yung iba, di ba na may balita, nakita niya ang kanyang asawa, di nagsalita, sinundan niya, biglang nawala. Oh. So, yun ang ori ng kalaban. Kaya mga mahal na kapatid, paalala sa ating Panginoong Isos sa San Mateo Kapitulo 26:41 na sabi niya, watch ye and pray. So, watch, ibig sabihin, vigilance. Pangalawa lang yung prayer. Vigilance, knowing your enemy well, study his tactics, and to become experts of resisting them. And remember, demonic assault takes a variety of forms. Iba't iba ang uri ng atake ng demonyo. And what are the common war strategies of our immortal enemy? Meron tayong tinatawag na ordinary and extraordinary demonic attack. Ordinary and extraordinary demonic attack. Ano po ba yung tinatawag na ordinary? Ordinary lang. Pero kahit sila si Adan at si Eva ay natalo nito. Deception. Deception. Dahil ang demonyo ay deceiver. Siya ang ama ng kasinungalingan. Juan Kapitulo 8:44. Kaya, daming mga sikta ngayon natatag lamang ng tao. Daming sikta ngayon natatag lamang ng tao para ma-deceive ang mga inosente. Yeah? At sila'y nag-aangkin na tunay na iglesia. Pero, diyan ay kapagtataka. Dahil launan lang nagbabala ang ating Panginoong Hesukristo, San Mateo Kapitulo 24:24. At sila'y galing sa tunay na iglesia, aalis sa tunay na iglesia at tinatawag silang Antikristo, unang Juan 2:18-19. Pangalawang ordinary lang ito, pero ito ang karanasan na mapansin natin, accusation. Dahil accuser ang demonyo. Revelation chapter 12 verse 10, accusation. Napansin nyo ba? Lahat ng mga anti-Catholic, mga kapatid, ay nagkaisa sa pag-akusa sa simbahang Katoliko. Yeah? Ma-Muslim man, ma-Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, born again. Grabe ang kanilang akusasyon na ang simbahang Katoliko ay sa demonyo. At ang kanilang akusasyon at banat mula sa Santo Papa hanggang sa doktrina at mga kaanib. Pero di ninyo mapansin, mga kapatid, na may mga anti-Catholic na bumabanat
sa founder ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil pagbabanata nila ang founder, abay, mapilitan silang i-research. Sino ba ang nagtatag dito? At kung tingnan nila ang kasaysayan, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. At pangatlong ordinary, ito doubt. Kaya kung may doubt ka na, lalo na sa simbahang Katoliko, totoo kaya ito na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Tunay kaya ang Iglesia Katolika na pinagtutulong-tulungan kahit sa mga balik Islam, sa Iglesia ni Manalo, sa Born Again, sa Iglesiang tatag ni Eliseo Soriano, sa Iglesiang tatag ni Kibuloy? Sila'y iba't ibang tagapagtatag, iba't ibang doktrina, ngunit nagkaisa. Saan? Sa banat sa simbahang Katoliko. At yung mga lukewarm Catholic, madaling madala. Lalo na yung mga Katoliko na hindi nag-aaral sa pananampalataya, madaling matangay. Bakit? Walang pagkakaiba ang di mga nag-aral sa pananampalataya sa isang lubo. Na hangin lamang ang laman. Kung saan ang ihip ng hangin, doon din tatangayin. Kaya, si San Anselmo sa Canterbury, sabi niya, Fides Quaerens Intellectum, faith seeking understanding. Dahil ang lukewarm Catholic, Revelation chapter 3 verse 16, abay, iluluwa daw. Yan. Iluluwa. At panglima na ordinary demonic attack, provocation. Iprovoka. O kahit isa sa atin, di ba? Dami ng mga ngaral. Ngayon lang, may tumawag ngayon na naghahamon ng debate. O iprovoka. O yung mga albularyo ngayon, naghahamon na iinom daw umano sa kanilang lana. Saka iinom din sila sa Holy and Exorcise oil. No? So, may provocation. So, napansin nyo ba, minsan na bigla ka na lang nagalit, na hindi mo alam kung bakit nagalit ka, ordinary lang yon, provocation yon. No? So, yon ang tinatawag na 5 na ordinary demonic attack. And beyond the ordinary activity of the demons, sa pamamagitan ng temptation, meron silang extraordinary demonic attack. Ano yung extraordinary demonic attack? Meron tinatawag na infestation. Nananahan sila saan? Sa bahay, sa puno, sa lupa, sa tubig, sa kahoy. Yon, ang tawag niyan, infestation. Ang iba, nananahan saan? Kahit sa hayop. Merong tinatawag na 3 ori ng infestation. Ano yon? Local infestation. Ano yung local infestation? Naalala nyo, yung mga demonyo ay humingi pahintulot ng ating Panginoon Jesucristo na papasok sa mga baboy. Local infestation. Personal infestation. Yung grabing atake ng demonyo sa buhay ng tao. At yung tao na yan na inaatake, pati na sa isip at damdamin niya. Merong diabolical possession. Yun ang the highest extraordinary demonic attack. Extraordinary demonic attack.
Now, ngayon, merong tinatawag na diabolical operation. Ano pa yung direct operation? Diabolic operation. May direct operation. Ano yung direct operation? Ito ang sintoma ng direct operation. Yung paulit-ulit na mga temptasyon na halimbawa masturbation, sex outside marriage, o kaya pag manonood ng pornography. Yun ay direct operation. Object being moved. O kaya'y makakita ka ng shadow figures. O makarinig ka na may kumakatok o tumatawag sa pangalan mo. O kaya'y bigla ka na lang natakot. Nagpanik. At nagkasakit. At may financial problem. Yon ay direct operation. Pero may tinatawag na indirect operation. Ano yung indirect operation? Makakita ka ng iskandal, pare ba kaya na gumagawa ng kasalanan at dahil nakakita ka na ang pare ay gumagawa ng kasalanan, so humihina yung pananampalataya at ayaw mo nang magsimba. Merong tinatawag na diabolic obsession. Ano yung mga symptoms ng diabolic obsession? Yung reasoning becomes confused, hopeless ka, pati na insomnia. Di ka makatulog. Nasa diabolic obsession pala yan. Yung mga panaginip na masasama at grabing panaginip. Yung iba ay may kasintahan na dyan sa panaginip. Yung severe depression, makarinig ng mga tumatawag, meron ng suicidal thoughts o meron ng gustong mananakit sa iba. O yung isipan na pumasok sa isip mo na mga iba talagang isip na itinanim ng demonyo. So, yon ay diabolic obsession. Na atake ng kalaban. So, sa panaginip, meron yung spirits of incubus, meron din yung spirits of succubus. Kung ang isang babae ay nanaginip na may kasintahan at may sex sa panaginip, pakipagtalik, incubus yan. Kung lalaki ang nanaginip, babae ang kanyang kasintahan at nakipagtalik o kaya may kasintahan, succubus yan. At maraming mga naka-experience ng ganito, mga kapatid. At merong tinatawag na diabolic subjudiction. Ano ba yun? Yung umanib ka sa grupo ng satanismo o naging albularyo ka kapalit ang mga kapangyarihan galing ng demonyo. At ang pinakahuli, ngunit ito'y the highest form of extraordinary demonic attack, yung tinatawag na diabolic possession. So, dito na papasok ang solemn exorcism. Diabolic possession. Ngayon, ginagamit ng ibang sikta, mga mahal na kapatid, yung Marcos, Kapitulo 9:28, na nagsabi ang mga apostol sa ating Panginoon na merong nakita kami na nagpalayas ng demonyo.
Hindi namin sila kasama. O, ito'y ginagamit ng ibang sekta. Tandaan natin Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ano po ba ang konteksto diyan? Ayon sa mga Bible scholars, yung mga nagpalaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na hindi kasama ng mga apostol ay mga disipulo ni San Juan Bautista. Yun pala, mga disipulo ni San Juan Bautista. Pero ginagamit yan sa ibang sekta. Okay, balikan muna natin. Diabolic possession. The most serious of the demonic attack. Gives the impression that the demon is inside the person's body. At time, walking through the person's mouth. Talking through the person's mouth. And using other parts of his body. Oh. Dito na papasok ang kailangang diagnostic interview dahil sa demonic possession ay may iba't ibang ori ng demonic possession. Ano yon? May tinatawag na occasional type of demonic possession. May tinatawag na occasional type, meron lang pinto ang nabuksan, pumasok, at nang dinala sa minister ng simbahan, umalis, hindi na nagbalik. Yon ang tinatawag na occasional type of demonic possession. Merong tinatawag na indwelling type of demonic possession. Doon na papasok ang mga exorcist gamit ang solemn exorcism. Basta demonic possession, dapat sa exorcist na yan, mga kapatid. Dahil walang pagkakaiba yan, halimbawa sa sakit. Kung lagnat lang, pwede yang magamot kahit hindi doktor. Pero pag kanser na, abay, huwag lang kayo mangunguha ng ordinaryong doktor. Dapat kukuha na kayo ng espesyalista. Ganon din ang kaugnay sa demonic possession. So, ulitin natin, merong tinatawag na occasional type of demonic possession. Merong tinatawag na indwelling type of demonic possession. Yun, sasabihin nila, hindi kami alis, amin siya, amin siya. Oh, yung mga tumatawa na nakita ninyo. Oh. So, may hold ang demonyo sa buhay niya. Kaya, tingnan, ano po ba ang pinagdaanan? Yung tinatawag na stop. Ano yung stop? Sin, evaluate the 7 capital sins. Yung concupiscence. Ano yung concupiscence? Pride of life. Pride, anger, envy. O, yun ang kasalanan ng mga demonyo. Pride of life ang tawag yan sa concupiscence. Concupiscence of flesh. Ano yan? Gluttony, lust, and sloth. Ang concupiscence of eyes, yun ang greed. Diyan napapasok ang mga kontraktor na mangnanakaw, lalo na yung mga mambabatas na kasabwat na hindi lang under the table, kundi including the table pa. No? So, yan. Pero mapansin ninyo mga kapatid, yung mga mabigat na ang kasalanan, lalo na bilyon-bilyon, trilyon ang ninakaw, mapansin ninyo, di nyo makita na may napusi sa kanila na dinala sa simbahan. Bakit? Dahil ang taktika ng demonyo. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Mangnakaw ka lang sa kaba ng bayan. Di ka papakitain ng demonyo. Di siya magpakita sa iyo. Hindi ka i-attack niya. Bakit? Dahil para sa demonyo, may time ako pagkatapos sa buhay mo sa mundong ito.
Kaya yung mga mangnanakaw sa kaban ng bayan, yung mga mamamatay tao, yung mga drug lords, di kayo makakita na may napossess. Dahil iba ang taktika ng demonyo. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Yung may mga kalaguyo, pagpatuloy mo lang yan. Total, may time ako. Tapos sa buhay mo sa mundong ito. Okay. So, ulitin natin ang demonic possession, merong tinatawag na yung entry points, stop, sin. T, traumatic experiences. O, occultism. Occultism, anting-anting, albularyo, at iba pang mga superstitious beliefs na binanggit sa Catechism of the Catholic Church 2138. And then P, preternatural offering. Yung pag-aalay, malapit na ang All Souls Day. Yung mga nag-aalay ng pagkain, yung nag-aalay ng mainom, bawal yan mga kapatid. Ang kailangan para sa kaluluwa, hindi yung pagkain, kundi yung panalangin. So balikan natin yung iba't ibang uri ng demonic possession. Binanggit na natin ang entry points. Stop. Sin, traumatic experiences, occultism, preternatural offering. Sa demonic possession, merong tinatawag occasional, merong indwelling, merong tinatawag na epileptic type of demonic possession, parang epilepsy. Pero dahil ang kanyang mga ninuno ay may mga anting-anting at may aversion sa sacramentals, yon, epileptic type. May tinatawag na somnambulistic type of demonic possession. Ano yung somnambulistic type? Yung natulog na naglakad. Pero linawin natin, ayon sa formation doon sa UST, yung foreigner na exorcist na nag-lecture sa amin, meron daw umanong hindi possess, meron ding demonic possession, yung natulog na naglakad. Pero pag paulit-ulit na nangyari na natulog siya, ngunit naglakad at nakarating sa isang lugar na di niya alam na yon ay bakit nakarating siya sa lugar na yon, yon ang tinatawag na somnambulistic type of demonic possession. Dormant type, sa loob pa lang ng sinapupunan ng ina, possessed na ang bata. So, yon ang iba't ibang mga tinatawag na demonic attack. Kahit hindi ka maniniwala, pero real ang digmaang ito. At tingnan nyo ulit ang epekto ng anting-anting. Kinuha ng mama ang normal na sana siya, ang mga anting-anting at ang lana galing sa albularyo para i-break ang consecration at itapo na ito. Ayan. Habak niya galing sa albularyo. Normal na sana. Ayan. Napansin niyo? At hindi lang yan. Meron pang pagkakataon mga kapatid na ang isang dalaga ay sinama sa kaniyang kapitbahay dahil hahawak lang para sa isagawang deliverance. Pero bago diyan,
pumasok muna kami sa Rome para bigyan ko sila ng instruction. Ano ang gawin? Basta sinabi ko sa kanila na dapat mag-general confession muna. Pero alam nyo, mga kapatid, pumasok na kami sa Rome. Pagpasok namin sa Rome, yung kasamang dalaga na hahawak lang sana, abay, biglang nag-react. Bakit biglang nag-react? O na, meron siyang hawak, may agimat siya. Oh. Para lang sana yun sa instruction, pero agad-agad nag-react. At yung lula niya ay manggagamot. Oh. So, kaya nakita ninyo kung ano ang epekto sa mga anting-anting at habak. Sa mga nakakita niyan, nasa inyo ang desisyon ngayon. Basta ipinakita natin na ang sino mang may mga anting-anting at habak, nanganganib. Maniniwala man kayo o hindi, we are in the field of spiritual war. I am Catholic, I am the light, I am the gospel.